Nagpadala ng sulat, ng official na sulat si congressman o si Sandro Marcos, anak ng Pangulo, anak ni PBBM, na siya'y a-attend. Kung iimbitahan siya, dahil nga nadadawit ang mga pangalan niya ngayon, ang daming beses nang nababanggit ang pangalan niya, sabi niya, a-attend siya sa pagdinig ng ICI. Kung iimbitahan siya, handa raw siya. May sulat siyang pinadala sa ICI. At sinabi na rin ng ICI na natanggap na daw nila. Ayon sa ICI, natanggap na nila yung sulat. Bakit medyo naging ganyan na yung reaksyon ni Sandro Marcos? Ay kasi maraming beses na siyang binabanggit ni Saldico sa video niya. Ang pinakamalala, ang pinakamabigat na akusasyon sa kanya ni Saldico doon sa mga video messages nito, doon sa in-upload nitong sulat niya daw ni Saldico kay sa Pangulo, ang pinakamatinding aligasyon doon, ito daw si Sandro Marcos mula 2023, mula 2023, 24, 25 nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon ay ng House Appropriations Committee Chair, sabi ni Saldico, ang kabuuan daw na budget na ng mga infra, yung mga infra na budget ni Sandro Marcos ay 50 billion. 50 billion. 'Yun ang sinasabi ni at ang sabi ni Saldico, ang nagmaniobra para matanggal siya bilang House Appropriations Committee Chair ay si Sandro Marcos. Nagalit daw ito sa kanya dahil binawasan niya raw yung budget na naka-allocate kay Sandro Marcos. Linapitan daw siya ni Sandro Marcos, sabi daw ni Sandro Marcos sa kanya, nag-advance na sa akin yung mga contractors niyan, kaya wag mong babawasan yan. Kaya galit daw sa kanya si Sandro Marcos. Kasi ang gusto ni Sandro Marcos, kung anong gusto niya, yun ang masunod. Ay binawasan niya daw. Ay kaya lang, ang sabi daw ni Sandro Marcos, nakapag-advance na yung mga contractors na mga projects na yun. I-reimburse niya daw pala yun. Yung na yun. Kaya galit daw sa kanya si Sandro Marcos. Kaya minaniobra ni Sandro Marcos na matanggal siya sa pagka-House Appropriations Committee Chair. Yun ang sabi ni Saldico. Kaya dito lumalabas, may insertions ang Pangulo, 100 billion daw sabi ni Saldico, 50 billion naman ang kay Sandro Marcos. At matindi daw itong si Sandro Marcos. Talagang gusto niya, masunod yung gusto niya. Nung binawasan niya, yun, pinag-initan siya, tinanggal daw siya sa pagka chairman ng Appropriations Committee. Pero sabi naman ni Sandro Marcos kay Saldico, hindi, tinanggal siya bilang House Appropriations Committee Chair kasi sobra na ang kanyang pagkagahaman. Anyway, dahil medyo nga mabibigat ang mga akusasyon dito kay Sandro Marcos, kaya sabi ni Sandro Marcos, handa siyang humarap sa ICI kapag pinatawag siya nito at inimbestigahan siya nito. Kaya daw siya, para daw malinis ang kanyang pangalan at masagot kung ano man ang mga issue laban sa kanya, kahit hindi siya iniimbitahan, siya raw ay bukas na umattend kung ipatawag. Naman yun? Kaya lang mas maganda sana kung sa Senado siya. Mas maganda sa Senado siya umattend. Totoo, mayroon tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, dahil kapareho lang ang House of Representatives at saka yung Senado, pareho lang yan na mga miyembro ng Kongreso, hindi pwedeng i-obliga ng Senado na mag-attend sa hearing ng Senado yung miyembro ng Kamara. Out of courtesy, yan yung interparliamentary courtesy. Pero, syempre kung si Sandro Marcos na mismo ang mag-o-offer sa Senado na bukas akong umattend dyan sa Senate Blue Ribbon, maganda yon. Bakit mas maganda sa Senate Blue Ribbon? Mas naka-live stream ang Senate Blue Ribbon, naka-televised. Doon kasi sa ICI, ang daming kondisyon. Ang daming kondisyon doon. Hindi hindi naka-live sa kaya hindi maganda makita ng tao at marinig, mapanood. Ano ba ang saka dapat itanong
itanong kay Sandro Marcos yung mga isyung ina-allege sa kanya, yung mga aligasyon sa kanya. Sagutin niya yun. At maganda doon sa Senado. Sa Senado. Kapag umattend siya sa Senado, ayan, nandiyan na sila Marcoleta, nandiyan na sila Amy Marcos, mainit si Amy Marcos sa pamangkin niya, di tanungin niya doon. Yun ang gawin nila. Pero maganda yan kung doon siya sa Senado. Sa ICI kasi, hindi ganun kaano ang mga sila ICI chairman Andres Andres Reyes ba yan? Hindi masyado eh. Pati si Babe Singson, hindi rin. Pero kung sa Senado yan maganda, sila Ping Lacson. At syempre, nandun sila Marcoleta. Di tanungin nila, mainit ang dugo nila Marcoleta sa kanila Amy Marcos kay Sandro Marcos. Kasi mainit sila dyan. Tingin nila, ito yung mga nanginabang ng todo sa budget. Sila Romualdez, sila Sandro Marcos. Di yan. Kaya mas maganda kung sa mas maganda kay Sandro Marcos, i-inform niya rin sa Senate na handa siyang umattend doon. Wag lang sa ICI. Wag lang sa ICI. Pareho niya attendan. Kaya ito, mga kabunyugma. Pero okay na rin 'yon na naghayag si Sandro Marcos na bukas siyang umattend sa pagdinig ng ICI. Maganda 'yon para maklear niya ang kanyang pangalan. Pero yun na nga, para mas maging kapanipaniwala, mas kapanipaniwala kasi yung pagdinig ng Senado kaysa sa ICI. Hindi nakikita ng publiko yung pagdinig ng ICI, masyadong sikreto pagkaganyan pa naman, Sandro Marcos, anak ng presidente, maraming mga aligasyon sa kanya, mas maganda yung mga sagot niya makita mapanood ng sambayan ng Pilipino. Yun ang maganda doon. Kaya kung tayong tatanungin, maganda sa Senate. Umattend pa rin siya sa ICI. Pero umattend siya, sinulatan niya yung ICI. Okay yun. Maganda, sumulat din siya sa Senado, sa Blue Ribbon. Kasi out of courtesy, hindi naman i-require ng Blue Ribbon ang miyembro ng Kamara. Pero kung yung miyembro ng Kamara ay siya na mismong mag-o-offer na magsalita sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, okay yun. Kaya maganda yung gano'n na dyan. Kung sa Blue Ribbon, sumulat din siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.